Sa harap ng kamera, ipinaliwanag ni Tom ang tungkol sa kanyang asawa na nagpakamatay sa araw ng kasal nila. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang buong kwento, na nangyari ilang buwan na ang nakakaraan. Si Tom at ang kanyang kasintahang si Eve ay nakakita ng ad mula sa kumpanya na tinatawag na The Millennium Project, na naghahanap ng mga mag-asawa para sa pananaliksik. Tatagal ito ng 30 araw at babayaran sila ng $50,000. Sinabi ni Eve na magkakaroon si Tom ng sapat na oras upang tapusin ang kanyang libro at ang pera ay makakatulong sa kanila na magsimula ng bagong buhay na magkasama. Hindi pa sila kasal, kaya nagkasundo silang magsinungaling. Bago makipagpulong sa mga siyentipiko para sa interview, ibinunyag ni Tom na bumili siya ng singsing at nag-propose kay Eve upang magpakasal pagkatapos ng eksperimento. Tinanggap at napansin ni Eve ang mga numerong 923 na nakaukit sa singsing, kaya sinabi ni Tom na iyon ang araw na ninakaw niya ang kanyang puso. Pagkatapos ay nakipagkita ang magkasintahan sa direktor, na nagpaliwanag na pinag-aaralan niya ang yugto ng honeymoon at kung bakit sa kalaunan ay nawawala ang pakiramdam na iyon. Binanggit din niya na ayon sa pagsusuri ay mas maraming mag-asawa ang mabibigo dahil tanging ang mga espesyal na relasyon lamang ang makakatagal sa biology. Ang direktor ay may asawa noon, ngunit sa kasamaang palad, maagang namatay ang kanyang asawa. Ang pagkamatay niya ang naging inspirasyon niya para gawin ang pag-aaral na ito. Nagsinungaling sina Tom at Eve at sinabing 1 buwan na silang kasal, pagkatapos ay hiwalay silang ininterview. Ang kaibahan ng kanilang mga sagot ay medyo halata ngunit makikitang nagmamahalan sila. Makalipas ang ilang sandali, lahat ng mag-asawang pinili para sa pananaliksik ay tinipon sa pasilidad. Kinakabahan si Tom at habang sigurado pa rin siyang gusto niyang gawin ito, binanggit niya na dapat silang magkaroon ng lihim na salita kung sakaling gusto ng alinman sa kanila na talikuran ang eksperimento anumang oras. Sumang-ayon si Eve at pinili nila ang 923 bilang kanilang lihim na salita. Pagkatapos ay inanunsyo ng direktor ang pagsisimula ng eksperimento at ang mga mag-asawa ay nahati sa pamamagitan ng pagpapapunta sa mga lalaki at babae sa magkaibang pintuan. Pagkatapos ay binigyan si Eve ng injection na nagpatulog sa kanya. Paggising niya, nasa kama siya kasama si Tom at pareho silang nakasuot ng damit na itinalaga ng kumpanya. Ginising din niya si Tom at sabay nilang nilibot ang bahay, namangha sila nang makakita sila ng hologram sa sala. Ito ang mediator o tagapamagitan, na nagpapahintulot sa siyentipiko na suriin sila nang hindi binabago ang mga resulta ng pag-aaral. Hiniling niya sa kanila na magsuot ng pares ng headset na nagre-record ng kanilang brainwaves tuwing tinatalakay nila ang karanasan. Matapos itong subukan sa simpleng tanong, sinabi sa kanila ng mediator na maaari siyang ipatawag anumang oras sa pamamagitan ng device sa mesa bago nawala. Ngayon ang mag-asawa ay malayang siyasatin ang bahay. Nakahanap sila ng lumang record player at nagpatugtog ng musika para sumayaw at kumanta sa sala. Tiningnan nila ang kusina at nakahanap ng futuristic na dispenser na nagdadala sa kanila ng anumang pagkain o inumin na gusto nila. Binuksan din nila ang tanging bag na pinayagan silang dalhin. Dahil magpapasko sila sa bahay, bumili sila ng mga regalo para sa okasyon. Nagdala rin si Eve ng cookies na nilagyan ng droga at ang notebook ni Tom para maipagpatuloy niya ang kanyang nobela. May mga kamera kung saan-saan ngunit ang nakakadismaya ay walang signal ang kanilang mga cellphone. Mayroon ding napakagandang opisina para magtrabaho si Tom ng mapayapa. Sa gabi, humingi sila sa dispenser ng maraming bagay para lang sa kasiyahan. Pagkatapos ay sinindihan nila ang chiminiya at nagdala ng alak sa sopa para manood ng pelikula sa screen na tumaas mula sa coffee table. Pagkatapos, pumunta sila sa kwarto at tinakpan ng camera gamit ang kanilang mga damit upang mag-intimate. Pinaalalahanan ni Eve si Tom na magsuot ng proteksyon at sa sandaling ginagawa nila ito, mas rough si Tom kaysa dati. Nang matapos sila, medyo naiinis si Eve, kaya humingi ng tawad si Tom at niyakap siya. Sa ikatlong araw, nanood ang mag-asawa ng pelikula kung saan ang pangunahing tauhan ay nanganak. Nang makita ang sanggol sa screen ay nagkaroon ng inspirasyon si Tom at sinabing dapat silang magkaroon ng anak, ngunit agad na tinanggihan ni Eve ang ideya dahil sa tingin niya ay hindi pa sila handa. Sa ika-11 araw, nagpasya silang subukan ang cookies na may droga. Agad siyang kumagat ng isa, ngunit nag-aalangan si Tom kahit na nasubukan na niya ito noon. Para matulungan siyang mag-relax, naghanda si Eve ng ilang inumin, at pagbalik niya ay nakita niyang ngumunguya si Tom. Nang magsimula ang epekto, nagpasya ang mag-asawa na maglaro ng tagu-taguan at nang pumili si Eve ng random na silid, naitulak niya ang pinto ng napakalakas na nagdulot ng butas sa dingding.
Nagtago siya sa likod ng mga kahon saglit ngunit lumabas din, kaya tinakot siya ni Tom. Pagkatapos ay si Tom naman ang magtatago at habang nagbibilang si Eve, nakarinig siya ng kakaibang ingay na sinundan ng sumisigaw para humingi ng tulong. Nagmamadali siyang pumunta sa pinto at laking gulat niya nang makita ang isa sa iba pang asawang babae mula sa proyekto na umiiyak at desperadong nagmamakaawa na papasukin siya dahil papatayin siya ng kanyang asawa. Sinubukan ni Eve na buksan ang pinto ngunit nakalak ito, kaya nagsimula siyang kumaway sa kamera at sumigaw para humingi ng tulong. Sa sandaling iyon ay nagpakita ang asawang lalaki, hinampas ang ulo ng babae sa pinto, at dinala ang katawan. Sa oras na dumating si Tom sa pinangyarihan, wala na ang mag-asawa. Hiniling nilang makausap ang direktor, na lumitaw bilang hologram at sinabi sa umiiyak na si Eve na tiningnan nila ang system at ang lahat ng iba pang mga mag-asawa ay maayos. Ipinakita din niya ang footage, na nagpakita kay Eve sa harap ng camera ngunit walang tao sa labas. Inamin ni Tom sa direktor na gumamit sila ng droga, kaya ipinagpalagay nila na nagdulot ito ng halusinasyon. Gayunpaman, hindi makatulog si Eve ng gabing iyon dahil pakiramdam niya ay totoo ito. Kinabukasan ay uminom si Eve ng gamot para sa sakit ng ulo at itinapon ang natitirang cookies. Gustong makipag-intimate ni Tom, ngunit tinanggihan siya ni Eve at hiniling sa kanya na gawin ang kanyang libro. Pagkatapos, umupo sila sa mesa at sinimulan ni Eve na gawin ang kanyang mga disenyo, ngunit si Tom ay hindi nagsusulat ng kahit ano. Sa halip, binanggit niya muli ang tungkol sa pagkakaroon ng anak, hindi pinapansin ang kahilingan ni Eve na katahimikan. Napuno siya at sinimulang banggitin ang lahat ng mga isyu na kailangan nilang lutasin sa kanilang buhay bago isipin ang tungkol sa pagkakaroon ng anak, tulad ng katotohanang gusto niyang kumita mula sa pagsusulat ngunit hindi pa siya nakakasulat ng anuman mula nang magsimula ang pananaliksik. Nangako si Eve na kapag natapos niya ang kanyang libro, maaari na nilang isaalang-alang ang pagbuo ng pamilya. Nakaramdam ng pag-asa, pumunta si Tom sa opisina upang magsulat. Ilang sandali pa ay binisita siya ni Eve sa opisina at ipinakita kay Tom ang cover na dinisenyo niya para sa kanyang aklat. Inamin ni Tom na hindi siya nakagawa ng anumang pag-unlad, na para kay Eve ay kakaiba dahil kadalasan, hindi siya nalilipasan ng araw na hindi nagsusulat. Nagsimula siyang mag-alinlangan kung ito ba ang tamang trabaho para sa kanya, ngunit hinikayat siya ni Eve na huwag sumuko sa kanyang pangarap at binanggit na na-inlove siya sa kanyang passion. Pagkatapos, nagpa siya si Eve na humiga, ngunit habang papunta sa kwarto, may narinig siyang boses na nagsasabing, huwag kang magtiwala kay Tom. Nang lumingon siya ay nagulat siya kay Tom, na humiling sa kanya na magpalipas ng gabi sa pagiging intimate. Gayunpaman, kakaiba ang pakiramdam ngayon ni Eve at nagpa siya siyang matulog. Sa ika-14 na araw, tiningnan ni Eve ang ilang larawan nila at binanggit ni Tom na gusto niya ang paglalakbay na iyon. Gayunpaman, binigyang diin ni Eve na ito ay pagsasanay na disenyo at idinagdag niya siya sa inedit na larawan. Iniisip ni Tom kung ayos lang siya dahil hindi niya gustong makipag-intimate kamakailan, ngunit tiniyak ni Eve na wala lang talaga siya sa mood. Sa gabi pagkatapos matulog ni Tom, nakipag-ugnayan si Eve sa mediator dahil ang boses nito ang nagsabi sa kanya na huwag magtiwala kay Tom. Sinabi ng mediator na hindi si Tom ang lalaking inaakala ni Eve at inamin niya na base sa paghusga sa mga files, hindi niya inaasahan na ang mag-asawa ay magtatagal ng mahigit sa 1 linggo. Bago makapagsalita ang mediator ng higit pa, natapos ang tawag. Nang gabing iyon ay hindi makatulog si Eve kaya pumunta siya sa opisina upang tingnan kung ano ang isinulat ni Tom sa ngayon, ngunit natuklasan niya na na-stuck siya sa pagsusulat tungkol sa kung gaano niya kamahal si Eve. Nakita siya ni Tom at nagpa siya si Eve na tanungin siya kung nang-aasar ba siya, at isiniwalat kung ano ang sinabi ng mediator. Tinanong din niya ito kung kumain ba talaga siya ng cookies dahil kadalasan ay siya itong may matinding hangover pagkatapos. Nagalit si Tom at inakusahan si Eve na hindi nagtitiwala sa kanya, na nagpapahiwatig na dapat silang maghiwalay. Si Eve na desperado ay nagsabing nagtitiwala siya sa kanya, naramdaman lang niya na parang may nagbago mula noong pumasok sila sa bahay at ang mediator ang nagpalala nito. Binanggit ni Tom na maaaring bahagi ng pagsubok na paghiwalayin sila at nanumpa na hindi siya nagsinungaling sa kanya, na naging dahilan upang yakapin siya ni Eve at humingi ng tawad. Mula noon, nagpa siya si Eve na panatilihin ang mas positibong saloobin at sinimulang takpan ang bahay ng mga Christmas decorations. Nang subukan ng mediator na kausapin siya, tinakpan lang ni Eve ang hologram light para mawala siya sa kanilang buhay. Sa sumunod na tumingin siya sa salamin, napansin niyang tumataba siya.
Samantala, si Tom ay madalas na nagsusulat sa kanyang opisina, at nang matapos si Eve sa pagdekorasyon, ginantimpalaan niya siya ng mainit na sandali sa harap ng chiminiya. Gayunpaman, sa sandaling hinalikan siya ni Tom, hiniling ni Eve na huminto at itinulak siya, sinabing iba ang pakiramdam ng kanyang mga halik. Patuloy siyang hinahalikan ni Tom upang patunayan na mali siya at ayaw tumigil kahit sinasaway siya, kaya kinagat ni Eve ang labi ni Tom, na naging dahilan upang itulak siya ni Tom sa sahig. Sa sumunod na mga araw, sinubukan ni Tom na kumbinsihin si Eve na maayos ang lahat, ngunit hindi siya naniniwala. Sa ika-20 araw, ang lahat ng kanyang mga disenyo ay naging hindi kapani-paniwalang katakot-takot. Nang gabing iyon ay nagising si Eve nang makarinig siya ng ingay na nagmumula sa butas sa dingding at nang silipin ito, nakita niya si Tom na nakikipag-usap sa mediator. Sinabi sa kanya ni Tom na walang tiwala si Eve at pabago-bago, kaya humingi siya ng tulong para sa kanya. Inanunsyo ng mediator na magre-reseta sila para kay Eve ng mahinang pampakalma. Galit na galit, nagmamadaling pumunta si Eve sa sala at sinabi ni Tom na ang mediator ang tumawag, ngunit iginiit ni Eve na wala siyang narinig na anumang tunog at walang suot na headset si Tom. Pumunta rin siya sa dispenser at nakita ang gamot na pampakalma, inihagis ito sa mediator nang banggitin nito na hindi siya nag-check-in araw-araw at inakusahan si Tom na tinatrato siya na parang baliw. Pagkatapos sabihin kay Tom na ang mediator ang nagmamanipula sa kanila, galit na umalis si Eve. Nang gabing iyon, sumama ang pakiramdam ni Eve at tumakbo sa banyo para sumuka. Nang maalala na tumataba siya at madalas umihi, tinawag niya si Tom at sinabing buntis siya. Tuwang-tuwa si Tom, ngunit si Eve ay nagpapanik, gusto niyang umalis at pag-usapan ang kanilang mga maaaring gawin. Ang ideya na pagsasaalang-alang na huwag ituloy ang pagbubuntis ay nagpagalit kay Tom at sinimulan niyang insultuhan si Eve, tinawag siyang masamang ina at hiniling sa kanya na itago ang kanyang malagim na depresyon para sa kapakanan ng Pasko. Sa takot, nagpanggap si Eve na nakikipagtulungan. Sa ika-25 araw, nagpapalitan ng regalo ang mag-asawa. Natuwa si Tom nang makatanggap ng pelikula sa Blu-ray, ngunit binigyang diin ni Eve na kinamumuhian ni Tom ang pelikulang iyon at binili niya ito bilang isang biro. Nakakuha si Eve ng pangkulot na hindi niya masyadong gusto. Nang subukan niya ito sa banyo, nadismaya siya at itinapon ito sa basurahan. Pagkatapos ay sumama siya kay Tom sa sopa, na nag-akusa sa kanya na hindi nagsisikap. Nais din niyang pag-usapan ang tungkol sa baby, ngunit pinatahimik siya ni Eve sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa kanyang libro. Nagsimula ang pagtatalo at sinabi ni Eve na nagbago siya, ngunit umalis si Tom upang kumuha ng mas maraming popcorn. Ginamit ni Eve ang pagkakataon na tawagan ang mediator at humingi ng tulong, ngunit sinabi ng mediator na maaari lamang siyang mag-obserba at hindi makialam. Umiiyak, inamin ni Eve na hindi sila kasal at buntis siya, ngunit tumugon lamang ang mediator na pinaglalaruan siya ni Tom at nawala. Desperado para sa mga sagot, binasa ni Eve ang notebook ni Tom, at sa kanyang pagkabigla, ang tanging mga pahina ng nobela ay ang mga isinulat niya bago pumasok sa bahay. Ang lahat ng mga bagay na isinulat niya dito ay hindi ang kanyang kwento kundi isang napakahabang listahan ng mga pangalan ng sanggol. Pumunta si Eve para harapin si Tom, na nagsabing hindi siya nakakasulat dahil minamadali siya ni Eve. Galit na sanigawan siya ni Eve at ibinato ang notebook bago umalis. Sa ibang pagkakataon sa banyo, sinipa ni Eve ang basurahan dahil sa galit at nakita ang lahat ng proteksyon na ginamit nila. Sa kanyang pagkabigla, lahat ay may butas, at nang tingnan niya ang balot, natuklasan niyang sinadya itong butasan ni Tom. Nakita rin niya ang pangkulot at nakakuha ng ideya. Ilang sandali pa, niyaya ni Eve si Tom na maligo kasama niya. Patuloy na sinasalinan niya ng alak ang baso ni Tom habang nagpapatugtog ng Never Have I Ever na kanta at hindi naintindihan ni Tom nang sabihin ni Eve na hindi pa sila kasal. Inamin ni Eve na alam niya ang tungkol sa pagpilit nito sa kanya na mabuntis at binanggit ang 923 ng maraming beses, ngunit hindi ito naintindihan ni Tom. Nagagalit, pumunta si Eve sa kusina at kumuha ng kutsilyo, na itinago niya nang dumating si Tom upang dalhin siya sa kama. Sa kwarto, itinago ni Eve ang kutsilyo sa ilalim ng unan at sinubukang matulog, ngunit sinimulan siyang hawakan ni Tom kahit na patuloy niyang itinutulak ang mga kamay nito palayo. Ipinaalala ni Tom sa kanya na kasal na sila at dapat niyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang asawa, kaya hiniwan ni Eve ang kanyang braso gamit ang kutsilyo bago sinubukang tumakbo. Galit, hinawakan siya ni Tom sa buhok at inihagis sa kama, ngunit sinipa siya ni Eve at tumakbo sa banyo, at nilock ang pinto. Pagkatapos ay kinuha niya ang pangkulot,
na kanina pa nakaandar, at ipinasok ito sa kanyang pribadong parte. Ang sakit ay hindi makayanan at hindi sapat ang haba nito upang patayin ang baby tulad ng gusto niya. Si Tom na galit ay binasag ang salamin ng pinto at nagmamadaling pumasok. Inihagis ang pangkulot sa tub na naging sanhi ng pagkawala ng kuryente. Pagkatapos ay binantaan niya si Eve, kapag sinubukan niyang saktan muli ang baby, papatayin niya siya. Hindi nagtagal ay bumalik na ang kuryente at mukhang tatapusin ng direktor ang kanilang pananatili dahil nabigo sila. Sa takot sa reaksyon ni Tom, tiniyak sa kanya ni Eve na ayos lang siya, kaya pinayagan sila ng direktor na manatili hanggat iniinom ni Eve ang kanyang gamot na pampakalma. Nang tanungin ni Eve kung ano ang nangyari sa mediator, sinabi ng direktor na siya ay tinanggal. Nang maglaon ay sinorpresa ni Tom si Eve ng espesyal na hapunan ngunit hindi siya binigyan ng kutsilyo para hiwain ang kanyang pagkain. Nakatago ang lahat ng kutsilyo sa kusina. Pagkatapos ay pinilit niya si Eve na sumayaw sila at tinanong ni Eve kung nasaan ang totoong Tom, dahil halatang hindi siya ang totoong Tom. Hindi pinansin ni Tom ang tanong at hinalikan siya, kaya ginamit ni Eve ang pagkakataong saksakin siya ng maraming beses gamit ang tinidor. Nang bumagsak si Tom, kinuha ni Eve ang kutsilyo mula sa pagkain ni Tom at tumakbo sa butas sa dingding, na pinalaki niya para makapasok. Sa paglalakad sa makitid na pasilyo, nakahanap si Eve ng pinto at lumabas sa pasilidad ng pananaliksik. Nang marinig niyang may paparating, pumasok siya sa random na kwarto at nakahanap ng grupo ng mga natutulog na babae na magkakamukha. Sa malalaking screen, ang lahat ng mga mag-asawa mula sa proyekto ay nakalista sa ilalim ng memory mapping, at ang babae mula sa kama ay inuri bilang isang clone. Mayroon ding butterfly na lumilipad sa paligid, na kilala sa access nito sa genetic memory. Sa sandaling iyon natagpuan si Eve ng mga gwardya at direktor, na umamin na kinlon niya si Tom at ang tunay na Tom ay ginagamit upang tapusin ang pagpuno sa mga puwang sa memorya ng clone. Dati ay imposibleng i-map ang utak, kaya sinimulan niya ang eksperimentong ito upang gumana sa maraming clone ng sabay at gawing perpekto ang pamamaraan. Gusto ni Eve na makita ang totoong Tom, at nang tumanggi ang direktor, ginising niya ang isa sa mga babae at ginawa siyang hostage gamit ang kutsilyo. Lumabas na kinlo ng direktor ang kanyang asawa at sinusubukang gawing perpekto ang pamamaraan upang maibalik siya ng tuluyan. Ginamitan din siya ng brain mapping upang gawin siyang mediator. Kasunod ng mga pagbabanta ni Eve, ibinaba ng mga gwardya ang kanilang armas at ibinato ang isa sa kanya, pagkatapos ay umalis ang isang gwardya para sunduin si Tom. Habang sinusubukan ng direktor na kausapin ang kanyang asawa, napagtanto ni Eve na hindi alam ng babae na siya ay clone at sinabi sa kanya ang totoo. Nadurog ang puso, sinabi ng asawang clone sa direktor na hindi na niya ito mahal. Pagkatapos ay bumalik ang gwardya kasama si Tom, na sa wakas ay muling nakasama ni Eve. Habang magkayakap sila, nagpaputok si Eve at pinatay ang direktor, ang asawang clone, at ang lahat ng mga gwardya. Pagkatapos ay sinubukan ng mag-asawa na tumakas ngunit nang makarating sila sa corridor, nakahanap sila ng isa pang Tom, at ang parehong mga lalaki ay inakusahan ang isa't isa bilang clone. Pareho silang duguan, kaya hinalikan ni Eve ang katabi niya at naramdaman niyang may mali. Habang umaatres, parehong sinabi ng dalawang Tom ang 923 at sinimulang banggitin ang lahat ng bagay na alam nila tungkol sa kanya. Hindi alam ni Eve kung sino ang babarilin, kaya sa halip ay nagbanta siyang papatayin ang sanggol. Sinabihan siya ng isang Tom na gawin ito habang sinasabi ng isa na huwag, kaya pinatay ni Eve ang Tom na nagsasabing huwag. Biglang nagsimulang duguin si Eve at kinailangan siyang dalhin ni Tom palabas. Nakatakas ang mag-asawa ngunit nawalan ng baby si Eve. Pagdating ng 923, masaya silang ikinasal. Sa panahon ng honeymoon, nagsimula silang maging intimate, ngunit nabigla si Eve nang makita niya ang balot at napansin niyang binutis ito. Sinubukan niyang itulak si Tom, ngunit hinawakan siya nito sa leeg at sinakal hanggang mamatay habang sinasabing mahal niya siya. Nang mapagtanto niya kung ano ang ginawa niya, sinubukan ni Tom na i-CPR siya ngunit walang saysay. Upang pagtakpan ang kanyang krimen, gumamit siya ng lubid para magmukhang nagpakamatay siya. Bumalik sa pagkukwento ni Tom sa kasalukuyan, umiiyak siya habang sinasabi niyang hindi niya maintindihan kung bakit ginawa ito ni Eve, samantalang naging perpekto siyang asawa. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.